eto ha. Kasi may mga nagko-comments before nung nag-aaral pa ako nag-school pa ako. May mga nagko-comments na, ay nakita kita sa personal, hindi ka naman ganyang kaingay. Oh. Ate, nakita nila ako lang mag-isa. Anong gagawin ko doon? Anong gusto? Kakausapin sa... Buzz first! Hey everyone, and welcome to another episode of Buzz First, the podcast where creators, culture, and what's next come first. I'm Cody. And I'm Jel, and today our guest is someone who has 1.2 followers on TikTok. Ang EA ng Bulacan. Ay, hindi. Nakalub, sorry. Ang EA ng Lakalub. XL Music. Yes! Hello mga ate ko. Hello po. Kamusta kayo dyan? Over. Hello mga ate ko. This is XO Missy. Ready na ba kayo? Magpapasiklab tayo ngayon. Of course. Labas yung mga tanong na yan. Ganda ng postura mo today. Ate, ako walang ayos. Talagang kakagising. Ay, Walang wag. ayos. Pero ang blowout ni Vave. Ang Talaga jewel in the naman. palace, talaga naman. Simple lang ako ate. Alam mo yan. Kamusta ka naman? Ate, super okay and super happy. Excited na ako sa podcast na to. Alam mo yan. Ayun. Buzz first. Ready ka na ba? Ready na. Ayan, let's go. So, curious ako kasi people know you for your humor, your words, and all the chaos. So, interesting sa akin nung nag-start ng gamitin nung mga netizens and other TikTok users yung mga words mo and yung behavior mo online. So, napaisip ako if intentional mo bang ginawa yung mga phrases na yon to go viral or hindi mo in-expect? Actually, di ko siya in-expect na magva-viral. But, may mga times kasi na sasabihin ko lang siya random, tapos i-comment siya paulit-ulit sa comment section ko. So, sabi ko, ay, nagustuhan niyo yung words na to O sige, gamitin natin ang mga words na yan. Kaya, hindi ko siya in-expect na magba-viral ng bonggang-bongga. Katulad yung mga kargamento at parapernalyo. Ano ba yung mga salita na yun? Tapos, magugulat na lang ako na kino-comment nila yung paulit-ulit and ginagamit din nila. So, natutuwa ako. Love it. Yes. May inspo ka ba doon? Like, or sa isip-isip mo lang siya, talagang natural lang siyang Ate, malabas sa'yo? kasi yung mga pinagsasabi ko naman kasi sa TikTok, yun din talaga yung ginagamit ko na words in real life. So everyday, ikaw yun? Ako yun, te. Sa Ay, totoong buhay perfect lang. ko, We love an Yes. authentic queen. Oo. Very confident. Perfect. So, ano masasabi mo sa mga aspiring content creators na nagta-try maging aesthetic? You know, like, yung eto ko pero hindi. Dapat aesthetic ako in online. Ako ate, yung mga tao na gusto maging aesthetic sa buhay, okay lang yun ate kasi baka yun talaga yung nagpapasaya sa kanila or what. Pero, okay din na aesthetic ka but at the same time, totoo ka, malamang baka mamaya, iba-iba ka naman dyan. Basta, kung gusto mo maging aesthetic, make sure na happy ka na aesthetic ka. Hindi lang sa, wala lang, trip mo Trip lang. Make sure ikaw pa rin yun. Yes, dapat Baka happy mamaya ka. split personality pa Yes. tayo dito, no? So, really be happy and be yourself. Yes. So, ano pa kaya yung nagpapa-memorable or what makes a creator memorable beyond trends? Kasi maraming nagva-viral lagi. So, ano kaya yung parang nagsa-stand out sa mga creators dapat? I think, maging totoo ka talaga sa sarili mo and maging authentic. Authentic pa authentic. ngayon. Hindi ate kasi, share ko lang. Ito na. Go! Before kasi nag-start ako mag-TikTok, ang atake ko, sweet girl na, hi guys, this is Pasweet. ganito, ganyan. Mahinhin. Sobrang mahinhin ako ate na parang si bakla di makabasag pinggan or what. But in real life, hindi naman ako ganun. Pero kasi ate, before, yun talaga yung nakikita ko na yung mga sikat na content creators, Mhm. ganun yung mga Yes. videos nila. So, na-inspired ako. Sabi ko, ay, ganda-gandahan ako dito. Hi guys, this is EXO. Ay, hindi pala Missy pa. Hi guys, this is Marjorie, ganyan-ganyan. Tapos, ate, napansin ko nung ganun ako, walang pakialam ang mga tao sa Kasi Dead walang mo nila personality. Parang Parang dead mo ganon. sila sa akin, ate. So, ang ginawa ko, sabi ko, ay, mag-story time nga ako. Tapos, yung first ever story time ko, ate, boom!
Doon na siya nag-start. doon Doon nag-start. nag-start sa story time mo. Yes. Tsaka doon din nag-start ate yung ate ko, huy. Yes. So, anong year yon nag-viral? 2024 po ata. Ay, yun. okay. Pero ang tagal na. Very recent lang Ay, ba? Ako, mali-mali na. Ang tagal ko na kasi nag-TikTok ate, tapos nag-stuck yung followers ko sa 80K. Hindi siya gumagalaw ng 80K. Tapos may mga videos naman ako ate na okay naman yung views. Pero wala talagang direction. Okay. Pero puro makeup siya. Hindi ate, POV ako nun. Pari iswara ako nun yung mga POV. Pariwara si babe! Ate, alam mo yung mga maggaganda-ganda ka na ganyan, tas POV, yung mga above na ganitis-ganitis. Ganon yung content Get. ko ate dati. O wala naman silang pakialam pala sa ganon. I think kasi yung people online, iniisip ng mga tao, yun ka na Yes. in real life. So, sa tingin mo, ano ba off-cam si Marjorie? Marjorie po yung real name niya, ha? Yeah. Sino si Marjorie? Si Akari to ate. Ate, ako si Marjorie. Kasi 'di ba sa online, yung mga viewers ko, ate, tinatawag ko sila na, mga ate ko. Sila yung tinatawag ko na ate ko. But in real life, ako talaga yung ate. Kasi, kasama ko yung sister ko sa bahay. So, ang eksena ko sa buhay is, ako guardian niya, ganyan-ganyan. Nanay-nanay ang atake. Ikaw So, pala ang mama-mama. ako ang totoong mama-mama. Pero Okay. online tatawag ko sila mga ate ko. But in real life, ako ang totoong ate. Yes. Yes. Ay, baka mapa-MMK tayo dito. Ito na nga ate. Ang title ay Ate Ko Huy. Pero do you ever feel pressure to be entertaining? Or meron bang stark like solid difference between your internet self and yung ikaw in real life? Ate, yung pressure sa yung entertaining ba ate parang nakakatawa, nakakalove sa viewers. Actually ate, parang di naman ako nape-pressure na kailangan ganito ako, kailangan nakakatawa ako, ganyan-ganyan. Kasi nga ate, kung ano naman ako sa personal, ganun din Same ako lang. online. Pero eto ha, kasi may mga nagko-comments before nung nag-aaral pa ako nag-school pa ako. May mga nagko-comments na, ay nakita kita sa personal, hindi ka naman ganyang kaingay. Oh. Ate, nakita nila ako lang mag-isa. Ano gagawin ko doon? Anong gusto? Kakausapin sarili. Ako nasa kantin nagsisisigaw or what? Syempre, pag ako lang mag-isa ate, hindi ko talaga kaya na, bakla, ganyan-ganyan ako. Ako lang mag-isa nun ate, so malamang tahimik ako nun. Pero pag may mga friends or kakilala, alam na mga tropa-tropa ko yan. True. Yes. Pero hindi ka napapagod. Yung online personality mo, hindi napapagod. Ate, napapagod ako. Nakakapagod siya ate, pero kasi pinag-pray ko yung pagod na meron ako na deserve feel ko naman. ngayon. Deserve. Super happy ako for Thank you. you, As ate. in, super proud of you. Pinag-pray ko siya ate, nakakapagod siya. Siyempre, sino bang hindi napapagod? Ano ba to? Pero ate, napapagod ako. But, ayun nga, pinagdasal ko kasi itong pagod na to. So, pag naiisip ko na, ay, ang layo ko na, te. Medyo malayo na ako sa dati. So, sobrang nakaka-happy siya. Kahit nakakapagod. Ay, lalaban ako, te. Yes. Ilabas nyo lahat ng pagod na yan. Tsaka worth it lahat ng Yes, pagod mo. ate. May direction, tsaka inspiring ka talaga. So, inspiration ka sa ibang tao. Totoo ba ate? Totoo. True. I Yun yung- swear. Thank you Love guys. it. Love you all. So definitely, yun yung type of stories ng content creators na fascinating to a lot of True. us, especially sa mga aspiring content creators. Kaya, now na, yun nga, patuloy pa din yung pagdagsa ng mga content creators, dumadami na, syempre, hindi natin napapansin na yung mga personalities like kagaya nung kay EXO Missy, nai-influence na rin yung behavior natin in real Yes. life. Which True. brings me to your siguro biggest contribution. Contribution? Ano kaya yun? Yung pink drink ba yan? Oo. Kaya nga ako naka-pink ngayon eh. Diba? Kasi In iniisip solidarity. ko, yung pink drink. Pink Paano ba nangyari yan? Paano nag-start? Ate, eto, wala pa ako napag-share neto actually bukod sa mga friends ko kung paano Ay, nag-start wow. yung Oo. pink drink atake na yun. XO Missy So, pink only drink. here. Only Yes. here. Ganito po kasi yan, mahilig ako 'di bang mag-share sa social media na. Kunwari bumili ako ng ganto or may natry ako, nagustuhan ko, nasarapan ko, sinashare ko siya. Mhm. Tapos may one time parang sabi ko, ay, video nga ako.
shinare ko sa kanila, sabi ko, oh guys, try nyo tong drink na to, ganyan-ganyan. Tapos yung intro ko nun ate, ang sabi ko, tandang-tanda ko siya talaga. Pag-order kayo, sabihin nyo sa barista, pag-order kayo, sabihin nyo, XO Missy drink. Tapos, sasabihin sa inyo ng barista, sino yun? Kasi Oo. wala naman talagang ganong drink, gawa-gawa lang siya. Tapos, ate, sobrang, siya, parang ilang weeks nga yun, ate, bago ata nag-boom ng malala eh. Tapos, may mga comments doon na, ay, tatry namin yan, ganyan-ganyan. Hanggang sa, nagulat na lang ako. Tinry nga talaga nila. Ang dami na nag-IG story. Yes. Ano ba yung may ingredient? Sarili mong ingredient Ate, yun? hindi. Baka sabihin naman na inangkin ko na talaga. Ate, hindi. Para kasing, nakapag-start lang kasi ako SB, parang 2024 lang. So, recent lang dahil, malamang wala namang pang SB, no? Alam nga naman ipilit ko, wala namang pambili. So, 2024, kami nakapag-start na makapag-SB na, ganyan-ganyan. Tapos, meron na ata akong friend doon na in-order yung drink na yun. Tapos, nasarapan ako. Tapos, ako tinry ko siya. Tapos, sinabi ko din sa mga nanonood sana, try nyo to, ganyan-ganyan. At ate, alam mo ba, may pa yan eh. Di ba nag-boom siya? Kasi may mga video na tinatry nila yung drinks. Sinasabi nila sa barista na ganito, ganyan. Yung iba naman, alam nung ibang barista. Pero yung ibang barista, syempre, Hindi baka nila nagawa-gawa kayo ng drink na ganyan. Eme. May yun ate, parang may nag-comment. Isa lang siya tandang-tanda ako. May nag-comment nun. Inangkin ko daw yung drink na yun. Oh, Parang my God. hindi naman daw sa akin yun. Matagal na daw nauso yun. Inangkin ko daw. Get. Pero namang inangkin, nag-share lang ako. Kaya nga, share lang naman Share yung lang. niya. Ito pa. Favorite drink. Ito din Go. ate. May nag-message sa akin na staff ng Ba, noon? No, Yes. May message niya ako na parang nagkaroon sila ng something meeting ata na hindi na Mhm. sila mag-accept ng customized drink na ganun. Customized ba siya? Akala ko ba Customized siya Ah. ate. Kasi customized papa-add siya. ka ng Pero ganito. hindi mo pinersonalize. Customized drink siya, pero Yes. hindi ikaw yung nakaisip Hindi, i-customize ate. yun. Feel ko nga may Gets. ganong drink na siguro ate marami lang nakaalam. Mas marami lang nakaalam nung shinare ko na siya. Oo, mas Mhm. marami lang yung naka-influence, Yes. na-influensyahan mo na bilhin Kayo yun. kasi. Uy, bakit? Kasalanan. Kita nga nila yun, parang galit pa Oo. sila. Pero super bilis mo bang na-realize na they're ordering it dahil sa'yo or it took time? Kasi ang dami kong friends na talagang XO Missy na yung sinasabi nila kapag nag-order. Nalaman ko po siya agad kasi every time magbubukas ako ng IG tsaka ng TikTok satellite. No? Ang dami, lahat ng parang gigising ako yung mention sa akin, sobrang dami. May times pa nga parang PowerPoint na yung ko, IG story ko kasi nire-story ko siya lahat. Sobrang dami. Tapos sa TikTok naman, tinatag nila ako Okay. na order sila ng ganong drink. Minsan nga nahiya na ako kasi sabi naman ng mga barista, ito si bakla pilingerang sa kanya yung drink na yon. Pero ayun. Pero hindi ka talaga nila na-consider na, gumawa ng content for them. Baka ito Baka na. ito na yung Ito na. time. Oo. Baka Nananawagan naman. po kami. Baka naman. True. Pwede niyo pong i-message sa Viber si Miss Jel. Yes. Ito po yung Viber ko, Ay, paki-flash. para. Pero hindi ko po sila naka-work. Hindi. Pero okay lang. Who knows? Yeah. Someday. Hopefully someday. Someday. Eto, speaking of, tingin mo, ano yung genuine na reaction ng mga tao na nagtatrust sila sa'yo sa recommendation mo? Since Ayun yung feel ko, ate. Since nag-affiliate ka, tingin ko may insights ka dito eh. Siyempre ate, happy ako every time na may tatry sila na, kunwari na, yung drinks na yan. Na-happy ako kapag tinatry nila yun or di naman kaya sa makeup. Mm-mm. Or kahit anong i-recommend. Minsan nga ate, parang punong-puno yung comment section, tatanong ano yung ginagamit mo dito, ano yung ginagamit mo. Ganun. Siyempre ate, sobrang happy ako na, ay, may nagtitiwala Oo. sa above na this. Tingin mo, bakit ka tinatrust ng tao? Yeah. Saan yung nag-start, tingin mo? Kasi ate, lahat naman ng nire-recommend ko sa TikTok, ginagamit ko Oo, talaga. well, totoo naman din. Divine. Uy, ewan ko kung pwedeng i-share pero meron kasing isang brand. Ewan ko kung tanda mo yun. Alam ko yan ate. Nag-message sila sa akin since ako nga yung manager niya, mama niya ako. Nakakita siya. So, nag-message yung brand. Ito daw yung papagamit namin kay XO Missy. Pero, tumanggi siya talaga. O, Kasi nga, hindi niya gustong gamitin yung
Hindi yung brand yung mismong product mismo. Hindi ko siya kayang gamitin. Oo, hindi niya kayang gamitin. So, nag-decline siya. Hindi niya gagawin kasi nga, hindi niya ginagamit. Kahit okay yung bayad, hindi ko siya kaya, ate. Parang, Oo. Mas Kung o- hindi mo hindi gagamitin ko yung gagamitin. product, bakit mo nga naman i-mention sa TikTok? at saka diba ate, kapag may work tayo, for example no skincare, lagi ako nagre-request na baka pwede i-extend yung deadline mga 1 to 2 weeks, matry ko lang matry talaga siya. lang. Lagi akong ganun guys, so True. alam nyo. Pero na-curious ako bigla. Actually ate, pangalawang brand na yun. Ay, Meron tayo okay. this year Ah, isa. oo. Parang naaalala ko nga yung una. Yun. Mm-mm. Na-curious ako if lahat ba nung mga pinopromote mo online or yung basta yung mga nire-review mo, nagbo-boom ba sila most of the time or may times din na wala masyadong engagement? Ano? May times din po na wala. Kasi matalino na yung mga nanonood eh. Alam naman nila yun kapag kapag nagpo-promote ka eh. Kasi napapansin nila, di ba ate? Kapag kunwari na yung video mo, bayad yan, alam nila yan. So, From Oo. the moment pa lang ng intro mo, alam na nila Yes. yan. Matalino na so mga tao. may mga times po na sakto lang. May mga times naman na bongga talaga na Mm-mm. kahit hindi i-boost ng brand. Carry-carry Organic. siya. Yes. Love it. Kasi Yes. parang I think people underestimate how much yung influence ng mga social media content creators ngayon eh. Na parang this is no longer just content. Yung ganon. Truths. And napapansin namin na yung content nyo compared before, parang nagsa-start na siya mag-iba. Syempre, may iba ka na rin ganaps like traveling. So, ano exactly yung nagbago so far? Feeling ko ate, nagbago lang Yung background. yung background background lang. ko. Kasi di ba before, eto lagi itong kino-comment sa akin. Ilabas mo naman kami sa kwarto mo, baka lalagi na lang. Kasi pag in-stock yung account ko talaga before, yung Puro background ko, white background lang siya na laging sa kwarto. Laging ganun lang. Tapos ngayon, feeling ko nagbago is, ayun nga, nailalabas ko na kayo, di ba yun ang gusto nyo? Oo. Pumupunta tayo sa iba't ibang lugar. Yun ang gusto din. Nagmi-mini-vlog ka na. Asikaso. Actually, ate, nagmi-mini vlog na ako before. Actually, si Jap po yung pinaka nag-influence sa akin. Si Jap Paulino. Okay. Matagal ko na siyang friend, pero parang recent lang kami nagsasama ng talaga. Siya yung nagpupush sa akin na, alam mo ate, kaya mo yan, kaya mo mag-video ng ganyan. Kasi siya, yung content po nun ni Jap Paulino is Puro vlog. puro Vlog vlog. talaga. Tapos, ang galing-galing niyang mag-video sa labas. Tapos sabi ko sa kanya, alam mo ate, gusto ko din ganyan, mag-ganyan ng content, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya sa akin, alam mo ate, kaya mo naman. True. Tapos, nung una yung mga videos ko po na ganun, kasama pa yung mga friends eh. Hindi ko pa siya kaya ng ako lang. Pero ngayon, ay, laban na ako kahit saan mo dalhin to, mag-mini vlog tayo. Kahit ikaw lang Sanay na mag- sanay na. Yes, kaya sobrang thankful ako kay Jap na na-influence na ako. Oo. Talagang mga friends natin nag-influence Yes. sa atin most of Good the time. influence. Yes. So, tingin mo na-outgrow mo yung version mo before? Feeling ko ate, pero okay din siya. Kasi lahat naman tayo For the better. For the yes, better. lahat Hindi naman tayo outgrow na parang lumaki yung ulo or Ay, what, hindi, diba? hindi po. Parang ate, siya, nag-improve lang si self ng very, Yes. very light. Kasi nga dati, di ba, bahay-bahay lang tayo. Mm-mm. Ngayon, Mm-mm. yan ang literal na asikaso Asikaso. ni ate Yes. mo, Missy. Asikaso with XO. XO. And now that you're exploring so many things, new things, syempre nag-start ka na rin magkaroon ng new friends, different circles na fellow content creator din. So, sa tingin mo, ano kaya yung binibring out sa'yo creatively nung mga friends mo na content creators? And gaano kalaki yung impact siguro nila sa'yo when it comes to, understanding yung industry of content creation, especially since, ayun nga, alam na alam din nila kung paano Paano mag-navigate and nag-work. Yeah. For me, sobrang laking help nila. Kasi katulad nga po nung kay Jap, di ba nga before ako sa bahay lang, tapos in-influence na ako na kaya ko naman siya. So, parang yung contents ko, nag-i-improve din. Tapos, may mga times din na nagko-collab kami, magkasama kami sa mga Oo. videos sa mga friends ko na binibili rin talaga ng mga tao, yung mga namin. Tsaka sobrang happy ko ate kasi for example na kami po ni Jap, may videos kami na
parang random lang kasi kami nagvi-video lagi. Hindi kami yung, ate, magko-collab tayo, ganito, ganyan, ganyan. Wala kaming natural ganun. lang. Natural. Pag may ganap lang kayo, kita Yes, tayo lang. ganyan. parang, lagay lang yung camera dyan. Bakla daldalan tayo. Tapos, natural na siya nalalabas. Tapos, ate, sobrang nakakatuwa kasi, nakuha kami ng may nakakuha sa amin ng brands, Brand, kaming dalawa ni Jap. So, Tsaka super may mga happy. inquiry Mm-mm. din talaga kayo na kayong grupo Kayo- actually. Kaya super Diba? happy. Nakakatuwa nga kayong group. Super girl power. Yes. So, you're currently part of the hype. Tingin mo, kasi ang dami nagtatanong nito yung parang, paano yun? Paano nag-work yung the hype? Paano yung nag-work yung the hype and influencer? Tingin mo, ano yung help namin sa'yo? Mm-mm. Ate, eto sa totoong buhay lang Nung first time na nag-email sa akin ng The Hive, akala ko scam sila. Oh my gosh! Akala ko scam siya. Kinukwento ko yung sa mga friends ko, akala ko scam siya. Kasi, di ba ate, nung bago pa yan, wala talaga akong idea paano siya Oo. nag-work. Wala akong alam sa mga rates, sa mga ganyan-ganyan. Tapos, nag-email lang The Hive sa akin hanggang sa nakausap ko na si Ate Jel, ganyan-ganyan. Tapos, alam mo masasabi ko po na sobrang laking tulong ng The Hive and lagi ko yung pinagpapasalamat. Kasi, isa po ang The Hive, The Hive talaga yung naging reason para maging aware ako na ganito pala yung pamamalakad sa ganito. And The Hive din ate yung first ever ko na okay yung bayad. Rate. Yes, Oo. and dahil yun sa The Mm. Hive. So, thank you The Hive. Kasi most of the time, naabuso talaga mga content creators. yes, lalo na sa akin ate, wala talaga akong alam. Oo. Like, minsan nga pumapayag ako, 2K lang, ilang videos na yun, laban na ako. Yun ba eh. yung 10 videos? 2K? Yes. My gosh. Kasi nga ate, pero kasi ate, nung mga times na yun, nasa isip ko naman, saan ako pupulot ng Ng 2K. 2K. So, Gets ina-accept naman ko siya. din. Oo. Kaya, yung iba kasi, parang nag-yes na lang ng nag-yes. Yes. Kasi Kaya, nga pera din yes. Kaya okay din ate, yung sa The Hive. Kasi nga, Oo. nag-guide nila ako malala. Thank you Ate Jel. Thank you The You're Hive. welcome always. Tsaka hindi ka na one-man team. Andito kami for Yes. you Oo. always. Kasi ate, minsan ako, ko yung kunwari na dati pagkakausapin ako ng brand, nahihiya talaga ako. So, sige, okay na po yan. Go na po yan. Kung ano na lang sabihin Kung nyo, ano po go. yung sabihin nila, go. Kaya di ba ate, sabi ko sa'yo, hindi ako nag-accept ng call. Oo. Lagi kong pinapahasa kay meeting. Ate Jel kasi si Bakla medyo 80-80 eh. Oh my hindi ko God. siya hindi ko siya kaya na ganto po, ganyan. Pero ngayon feeling ko pag sa call, si Ate Jel po yung kausapin ko. Yes. Oo. Perfect. Lagi si Ate Jel ang kumakausap sa mga brands. Mm. Yes. And kitang-kita na maganda yung relationship yung dalawa as Yes. creator and, management. So, ngayon, curious ako, since, yun nga, may manager ka, may mama ka, paano nito na-improve yung pakikipag-usap mo dun sa mga nag-o-offer sa'yo? Especially kung, let's say, affiliate marketing related. Paano siguro nag-strengthen, nag-improve yung pakikipag-usap mo sa kanila, yung pakikipag-nego mo na dapat pantay, na fair, na deserve mo dapat? Di ba nga po katulad dati, wala akong idea. Like, zero idea talaga ako. Mm-mm. But nung naka-work ko nga po yung The Hive, si Ate Jel po kasi mostly yung kumakausap. So, parang nagkakaroon ako ng idea na, dapat ganto, dapat ganyan. So, ayun, laking help po Laking talaga. help. Kasi Yes. most of the time kaming dalawa ni Marge, kinakausap ko siya sa kung ano ba, okay ba to sa'yo? Kasi parang for me, hindi. 'Di ba? So, parang ganun yung working relationship Relationship. namin ni Marjorie and sa other talents namin. Ano nga ba ang The Hive? So, The Hive is our talent house here sa Buzz One. Yung Buzz One is the agency. Nakikipag-work kami sa different brands. And then, yung The Hive naman, sila yung nag-handle ng talents for the Buzz One para maka-work ang mga brands. Yun lang. Going back. Sorry sa commercial. Oo. Going Going back, now back. na na-explore na natin yung creator management relationship and yung other experiences mo when it comes to content creation, magbe-break muna tayo with a mini ganap that we Go. call Buzz Fast. Ay, So, sa Buzz pasabog. Fast, para siyang fast talk round, so mabilisan. Sa'yo, ang sasagutin mo lang ay tama, Tama, mali. Paano yung Okay. Tama, mali.
Tama, mali. Oh, Ayun. diba? Tama, Ganun ang ate. tono. Then, Go. explain mo lang why, kahit mabilis na Okay, explanation lang. So, ready na ba? Yes. Perfect. Do you feel any pressure right now? Kasi may mga questions tayong medyo Medyo, mga hot seat ka eh. Juicy. medyo kinakabahan ako, ate, pero laban yan. Laban. Dito Laban. muna tayo sa mga minor pa lang na Go, questions. So, tingin mo ba, kailangan ng content creators or aspiring content creators ng mamahaling setup agad? Ate, for me, 50-50 yan. 50 tama, 50 mali. Kasi, ako, ate, nung nagsistart ako, wala akong ring light, wala akong kahit anong ilaw. Ang ginagamit ko lang na ilaw is computer ng tita ko, tapos nagsisearch ako sa YouTube ng yung basta pang paliwanag. Doon din yung LED lights era ko, Yeah. ate. Yun yung ginagamit ko. So, kung nagsistart pa lang naman sila, or gusto nilang mag-umpisa, kung ano yung meron kayo, guys, pwede nyo yung gamitin. Kung ano lang yung meron kayo for now. Ang brainy naman nun. Oo. Hindi ko naisip Yes. yun na. Magsa-search sa YouTube. Truths. Ate, alam mo yung LED lights era ko, kung yung Akari era ko, pag in-stock nyo yun, makikita nyo, di ba, para akong Barney doon dahil violet pink ang atake ko. Dahil yun sa PC ng tita ko. Sinesearch ko lang siya kasi wala nga akong ilaw, ate. Yes. So, if you Amazed ako really dun. put your mind and heart to it, kayang-kaya. Yes. Kapag gusto talaga may Paraan. Tama. Perfect. Ngayon naman, next. nagmamatter ba ang follower count more than engagement? Oy, mali. Mali. Kasi ate, sa totoong buhay lang merong mga content creators na hindi naman sobrang taas ng followers, pero ang ganda ng engagement, Mm-mm. ate. Yes. So, Madami for ganyan. me, hindi siya nagmamatter. Matter. Okay. So, speaking of, tingin mo ba, pag nag-viral yung isang video ng tao, hindi natin masabi na personality, online personality agad eh. Pag nag-viral yung isang tao, once pa lang, tingin mo long-term success na yun. Tama, mali? Ay, parang 50-50 din, 50-50 ate. din. Tamali ang sagot. Mali. Kasi ate, pwedeng, hindi, sa isang video lang, parang, kung itutuloy-tuloy mo. Kasi, Kung consistent ka Consistent. doon. consistent ka, kung itutuloy-tuloy mo. Kasi ate, pag nag-viral ka once, sa susunod na linggo may bagong trending na naman. Tama. So, pag nag-trending ka na bakla, alam mo na yan. Umpisahan mo na yan. Kumbaga, yun lang yung starting point. Yes. mo. But it doesn't mean na you will success. Doon ka na magde-depend. Yes. Mm-mm. So, it depends on you Depends. pa rin. Yes. So, let's say, nasustain yung virality, laging mataas yung engagement. So, pumapasok na yung mga branded, offers, gagawa ng content for different brands. Ngayon, tama, mali, do you think recommended na dapat mababa muna yung rate na tatanggapin or okay lang ba na mag-assert na agad si content creator na ito yung rate ko, dapat ganito kataas or kasi ito yung feel kong deserve ko. Parang tamali na. Tama din. Parang tamali ulit. Kasi may mga talaga. Kunwari na po ako. Actually, depende siya sa sitwasyon eh. Mm-mm. Kasi ako, di ba po, nag-start ako na wala akong idea kung magkano ibibigay ko na rates. Pero kasi ngayon, dahil sobrang dami nang nagpo-post, nagbibigay ng tips, ng ideas sa social media na kapag ganito na yung followers mo, ita-times mo daw sa Oo. ganito-ganito. Ay, Yun may na yung pamat. magiging May rates mo. calculation, taray. So, parang yung iba, nagkakaroon sila ng idea na, feeling ko naman okay. Hindi, feeling ko din sa effort mo as content creator. Kung feeling mo, deserve mo yung ganong rate, Mm-mm. why not? Why not? Yeah. Tsaka, kung feeling mo naman, deserve yun ng pagod mo. Oo. Depende talaga siya eh. So, tamali Tamali. muna tayo ngayon. Okay. Tingin mo naman, yung promotions ng mga content creators, na nasasabi yun ng audience na, ay, fake to, ay, scripted to. Mm. I think, yes. Kasi matatalino yung mga yan. Matalino ang mga consumer ngayon. Matatalino ang mga nanonood sa TikTok. So, alam nila yan kapag paid ang video. Right. Right. Alam Correct. nila. So, having a good management can protect you sa mga branded offers, branded campaigns na hindi bagay sa'yo. Tama, mali? Tama, mali. Tama. Tama. Kasi ate, ever since nag-start ako sa The Hive, parang, na siya,
hindi naman over naman sa security guard. Parang simula nung naka-work ko ang The Hive, ano na sila na yung nag-handle lahat. Parang nagkaroon na rin ako ng idea na ganto ka, dapat ganyan ka. Actually, ate, di ba kinukwento ko lagi kay Ate Jel? Sinasabi ko lagi kay Ate Jel, kapag may work kami, tapos ang okay nung bayad, sinasabi ko kay Ate Jel, ate, feeling ko hindi ko siya deserve. Feeling ko hindi okay, di dapat ganun yung bayad sa akin. Pero lagi naman sinasabi ni Ate Jel, hindi ako kukunin ng brand kung Oo. hindi siya para sa akin. So, Hindi sila maglalaan ng ganitong budget kung hindi nila kaya at Kaya. kung hindi mo Yes. deserve. Ibig sabihin, gusto ka talagang ka-work nung brand. tsaka ang laking tulong nung nung may gantong nagga-guide, may The Hive na nagga-guide sa akin. Kasi kung wala, baka pare iswara na lang talaga ako. Pare iswara na lang talaga. Pero follow up lang, since syempre meron kang The Hive. Pero nung time na hindi ka pa part ng The Hive, like, kamusta yung pakikipag-negotiate mo sa mga brands? Or may time ba na may inaccept kang opportunity, tapos nung ginagawa mo yung content, feel mo na parang di naman bagay sa akin to, parang ganun. Or parang napilitan lang. Ganun. Actually, dati, wala po talaga akong alam sa mga ganong bayaran, ng mga ganong alam mo, hindi ko nga alam ibig sabihin ng OR dati. Neto ko lang siya nalaman. So, wala akong idea before. Tapos, accept lang ako ng accept. Accept lang ako ng accept. Kahit napudpud na yung labi ko, puro lipstick ang ina-accept ko. Sige, accept ko yan. Lagi, parang sinasabi ko lang, baka na nag-uumpisa ka pa lang, ha? So, parang okay lang siya sa akin dati. Tipong kahit anong minsan nga, ate, umabot pa ako. Eto, nagsistart pa lang talaga ako, brand ambassador era sa IG. Hindi ko alam kung alam niyo po yun. Doon po kasi talaga ako nag-start. Ate, ako tanggap lang ng tanggap. Minsan ako pa nagbabayad ng Ng delivery fee. Yes! Masabi lang talaga na model si bakla. Hindi namang... So, ganun ako nag-start dati. Accept ako pa nagbabayad pala. Tapos, lintik ang pagpa-flat lane niya ni bakla. Ang mga photoshoot ko. Ate, kung gusto niyo, isi-send ko yung mga picture ko. Ay, I-flash niyo flash yan. na dito. dyan. Ate, yung mga picture ko na pinopromote ko yung mga lip tint, yung mga lipstick. Labi ko nung bitak-bitak na. Ay, yun ang hindi nakaka-aesthetic. Hindi. So, tingin mo, aesthetic matters or personality matters? Kasi ate, parang may mga tao kasi na personality nila yung pagiging aesthetic. Ah, yes. Oo, maraming ganyan din May naman. mga tao na Oo. personality nila yung pagiging aesthetic. Parang Nadine Yes. Lustre. Parang tamali siya sa akin. Kasi ate, kunwari na ako, sa akin mas nagmamatter ang personality. Sa akin na, kasi hindi ako aesthetic, wala akong, tignan yung IG ko kung ano-ano lang nandun. Kung ano lang ang mapost. Yes, kung ano lang yung ma-post ko. Pero may mga tao din naman na ang forte talaga nila is pagiging aesthetic. At doon sila nagbo-boom sa pagiging aesthetic nila. So, depende yan. Yun na yung personality Yes, nila. yung pagiging aesthetic na yung personality nila. True. And perfect dahil doon nagtatapos ang ating Buzz Fast segment. Pasabog ka doon. So now, natapos na tayo sa parang mini break. Ngayon, babalik na tayo. Go. And mas palalalimin pa natin yung discussion. So ngayon, let's focus on creator confessions or confessions mo. First question, meron na bang brand or brands na in-instruct ka na i-tone down mo yung personality mo para mag-fit sa gusto nila for their campaign? Parang wala pa naman ate. Yung parang i-request nila na dapat mahinhin. Demure, dapat ganyan. Ay ate, di ako pumapayag eh. Ah, Di ba? okay. Minsan nire-request ko pa kay ate, di ko talaga kaya yung ganyan. May time, ewan ko kung naalala mo, if you can remember. Wait, hindi ko na sabihin. Yes. Kasi gusto siyang kunin ng brand. Pero may nakita May nakita sa feed ko. profile niya na hindi pasok sa branding ni Mhm. client. So, di kami natuloy doon. Oo, pero siya, ay hindi, pakialam ko sa inyo. kasi Bended ate, Isma. ayoko namang magpanggap doon na Oo. mag-English ako. Kung tingnan niyo yung video namin ni Jap, nag-English kami. May narating ba yung video namin? Wala. Puro intro lang kami na, hi guys, this is XO Missy, and for today's video, we're going to tackle. Hanggang doon lang. Hanggang doon lang siya ate. So, kung i-request ng brand na, pwede ba mag-English ka, Mhm. ganito, ganyan. No. No Kasi agad. ate, lagi ko sinasabi, hindi ako yun eh. Oo. Like,
Hindi ko Tsaka siya kaya. hindi tatangkilikin yung Ako video nag-ano mo. dun. Ako Mm. nag-English, naka-AI pa. Oo, tsaka may feel din ng audience na hindi ka authentic. Tsaka feeling ko ate kapag ganon na may na-request sila, hindi ako 100%, parang hindi ako bigay todo. Tsaka hindi ko rin siya accept ate. Oo, And in the hindi first namin place, siya hindi mo i-accept i-accept. ni ate. Yes. So, what makes a brand and creator na talagang partnership na actually works for you? Unang-una sa akin ate, dapat clear ang ano natin, clear ang Yung eksena objective natin. Yes. nung campaign. Clear ang deliverables natin. Oo. At saka may creative freedom. Yun talaga Tama. gusto ko ate. Well, may mga brands naman 'di ba na may script. Pero nakakatuwa kasi yung mga brands na nakaka-work namin ni Ate Jel, lagi nilang sinasabi. Minsan nga ini-example pa nila yung mga video ko na baka pwede ganito ka, Oo. ganito yung mga videos mo. So, nakakatuwa kasi hindi na- Nakakatuwa kasi ang peg nila is ikaw din. Yes, Oo. ano, Na ito yung gawin mo pero video ikaw ko pa yung rin nakalagay Oo, doon. ang So, cute nun. nakakatuwa. Yes. Tsaka yung script naman is from her pa rin. Sa akin Hindi siya naman sila galing. yung gagawa ng script and then Yes. gagawin Kaya kung niya. makikita nyo yung mga script yung sinasend ko kay Ate Jel, may mga emoji pa na naka-pray, may emoji pa na nakatawa. True. Love it. Kaya Yes. very interesting yung journey ng mga kagaya mo kasi mo-prove talaga dito na hindi lang trends, specific trends or random trends yung ini-influence ng content creators. Syempre yung behavior din, language, yung humor, talagang kahit ano pwedeng ma-influence ng content creators. So, I think yun talaga yung humahatak sa audiences, like papalapit sa'yo kasi people can truly feel na totoo yung personality mo. So, Siya yung trendsetter. Diba? Siya yung nagpapatrend ng mga usap na kung ano-ano, like paraphernalia, Mga kargamento. kargamento. Titignan mo kung sino mag-expect. May magsasabi ng paraphernalia sa TikTok. Kasi sa amin yung paraphernalia, iba na yun Di eh. ba parang bad, ano siya? Yes, Bad iba meaning na yun. nun. Pero, nung ginawa ko siya, ibig sabihin ng kargamento at paraphernalia yung mga bagay-bagay na Oo, pinapakita mga ko. abubot mo, Yes. haul mo, Yes. at yung mga kalkalin na yan. True. Bulat-latin na natin yan. Ang pinakatawa ko sa'yo, yung yaka robe. Yes, ate. Hindi ko alam, matawang-tawa ako nung time Ate, na yun. nag-start kasi ako magbaliktad ng words. Doon din nang galing yung word na nakalub. May nag-comment nun sa video ko, parang sinabi niya yung word na nakalub. Tapos lagi ko na siyang ginagamit. Nakasanayan. Kumbaga na-instill na siya Yes. sa mind mo na nakalub. Kaya ate, every time may pupuntahan ako, laging baliktad yung word nun. Oo. Tapos yung mga tao magtataka kasi, may ganun bang lugar? May ganun bang bansa? Saan nagpunta to si bakla? Hanggang sa marirealize na, nagpunta siya Binaliktad Boracay. na. Yes. Ano yung ulit yung binaliktad na Vietnam? Medyo mahirap siya. Namtiv. Namtiv. Yes! Kayo mga tao, alam, ang ginagawa ko palagi, nandito ako ngayon sa Namtiv, aka. Sila sumasagot daw, sila sumasagot Oo, naman. sumasagot din ako Vietnam. minsan. So, alam na nila yan. Yun na yung personality Yes. mo. Oo. Mga binaliktad. Binaliktad. Yes. Right. Halo-halo na to, any na to si bakla eh. Patapos na tayo. Ay, Yeah. hindi. Medyo Tanong pa ako. sad, no? Nag-enjoy ako Sad. dito Ako din ate, Super. sobrang nag-enjoy ako. Ano yung gusto mong sabihin sa mga aspiring content creators? Mm-mm. Ate, post nyo yan. Yun yung lagi ko sinasabi, i-post nyo yan. Posting. Kasi, or eto, i-post nyo yan at huwag kayong panghinaan ng loob na pag nag-post kayo, ang baba nung views. Kasi ate, alam mo, kapag nag-post ka ng 10 video or ilang video pa yan, for sure may mag-trending yan, may magva-viral dyan. At, eto ate, lagi ko rin tong sinasabi sa kanila, huwag nyong isipin yung iisipin ng ibang tao sa inyo. Stop overthinking. Yes, Mm-mm. kasi ate, ako before ganyan ako iniisip ko lagi, baka pagtawanan nila ako, Oo. baka ganto ganyan, nakakatawa ba, ganyan. Pero kasi ate, na-realize ko, anong nakakatawa? Anong nakakahiya sa pagti-TikTok? Ate, Oo. hindi tayo nagnanakaw dito, so hindi siya Yes. nakakahiya. And it paid bills. Hello. Yes. Yes. At sa malinis at pinagtrabahuhan Oo. na paraan. Talagang pinaghirapan mo yan eh. From Yes. eto ka before, naging eto ka na. Over ate, Hindi mga konti, totoo. ganito lang. De, pero totoo. Thank I you swear. po. Kaya nga super proud ako sa Thank iyo you. eh. Alam yan ng mga tao dito. Thank you ate. Super proud Kaya ako. ayun ate, sinasabi ko, post nyo yan, huwag kayong mahiya. Kaya nga may mga video ko ate, recent lang na pinost ko. Kasi ang daming gustong mag-mini vlog, ang daming gustong mag-solo date, mag-get ready with me. Pero lagi nila sasabi, nahiya ako eh.
ate, alam ko sa sarili mo na gusto mo yan. So, Oo. pindutin mo yung post na yun. Kaya nga sinasabi ko, nire-replyan ko yung comment nila. Ate, post yan, re-repost ko lahat yan, mention nyo ko. Oo. Kasi ate, alam ko gusto din nila yan. So, Kung doon ka magiging happy, why not? Yes. Diba? Hindi ka naman mag-spend ng time and Time. effort sa Yeah. sa isang tao, sa isang bagay at gawain na hindi mo talaga gusto. yes. So, Tsaka post marami mo. na rin bang lumalapit sa'yo or nagme-message na parang nagpapasalamat kasi thank you na overcome ko yung shyness ko. Mga ganong comments. Ate, sa akin, mostly nagme-message parang yung mga tao na parang dumaan sila sa depression, nagte-thank you Mm-mm. sila kasi pag daw watch nila yung videos ko, parang sobrang naaaliw sila. Naaaliw. Yes. Super well-loved ka on TikTok, no? May mga bashers ka ba? Kasi parang binabrowse ko yung comments. Parang wala. Parang Mm. laging tawang-tawa sa'yo. Actually, ate, hindi ko alam kung may bashers ba ako or wala. Pero, kung meron man, hello. 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 Pero ate, Sa wala inyo. kasi akong nababasa pa. Or, wala rin ako nakikita sa comment section ko. Pero mahilig ka rin magbasa-basa ng mga comments or hindi Actually, masyado? Hindi nga eh. Parang Ah. nagbabasa lang po ako ng comments kapag kunwari nakaka-post lang. Pero Oo. pero hindi ko na siya nababalikan. Like, ang Mm. tagal na nung post, babalikan ko yung comments. Hindi na. Pero, ngayon, nagbabasa ako, tapos nagre-reply ako kasi natutuwa yung mga nanonood sa akin kapag nire-replyan ko Oo. sila. So, wala ka yun. ng time magbasa yung mga before mong O, post. di parang wala, no? Kasi ang dami din pong comments, di ba? Oo. Oo. Pero mostly naman. ngayon, ginagawa ko, kapag kunwari nakaka-post, tas ang daming comments, nire-replyan ko sila lahat. Kasi ate, minsan, or hindi, madalas naman, i-screenshot nila yon na nag-comment ako, tatag nila ako. So, parang nahahappy sila. Oo. So, ngayon, sinisipagan ko talaga mag-reply. Tatanungin ko pa naman sana, how do you handle bashers? Pero parang wala kasi talagang bashers eh. Oo. Eto na lang, if ever, just in case na lang na magkaroon ka ng bashers. Pero wag naman sana. Siyempre, Wala ayaw yan. naman nating Mm-mm. magka-basher sa ex Yes. Pero just in case lang, tingin mo paano mo siya i-handle? Dead is ma. Dead is ma. Yes, Yun talaga. dead ma. Kasi, I know myself. Yes. And alam ng mga tao sa paligid ko ate kung sino ba talaga ako or what. So, kung meron man na naiinis sa akin or may mga bashers, normal lang yun. Kasi Oo. minsan naiinis din ako eh. Pero hindi ko na siya para ipahiya pa yung tao, Oo. ganun. Normal lang mainis guys, normal lang mairita sa mga napapanood natin sa TikTok. Kasi ako nafe-feel ko din naman yun minsan. Oo. Actually, naiinis nga din ako minsan sa sarili ko eh. So, gets ko naman kung may maiinis sa akin. But, love ko pa din kayo. Oo. Tsaka, Okay. dead is ma. Tsaka masyado mong love yung self mo and Yes. kilala mo yung self mo. Tsaka ate, sobrang mahal ako ng tao sa paligid. Oh. Kaya Love parang, it. well love ka, parang hindi ka na hindi mo na isa-centralize yung sarili mo dito sa hate. Dito ako sa mas kilala Yes. ako, love ako. Love ka. tsaka mag-edit na lang ako ng video kaysa, intindihin yan. Kasi ang dami kong pending na mga vlogs na hindi ko pa na-upload. Yung mga asikaso ko dyan, i-edit ko na lang siya kaysa intindihin sila. Well, parang yun naman talaga ate yung pinaka-okay na gawin. Deadmahin sila eh. Mm-mm. Pero Mm. gets ko din naman ate yung iba na pumapatol. Kasi yung iba sobra eh. Oo, sobra na. Sobrang Pag sobra iba. na. Below the belt na. Yes. Yung iba nakakatanggap ng death threats dahil lang naiinis sa kanila. Well, Mm-mm. yun talaga, iba na yun, babe. Mm-mm. Nakakatakot na yun. Kung ako yun, di na ako lalabas Sukot ng na yun. Yes. Pero speaking, sabi mo kanina, mag-e-edit ka na lang Yes. if ever ng mga future vlogs mo. Paano kapag wala ka sa mood? Dumadating ka ba sa time na wala ka sa mood or may sakit ka, ganyan? Ate, may mga times na wala talaga ako sa mood na mag-edit. Lalo na eto lang ako nag-avail ng CapCut Pro. Neto lang ako nag-avail ng pang-edit na yon. So, Perfect. pag may mga times talaga ate, tinatamad ako. So, ginagawa ko, hindi ko siya in-edit. Tinatamad mag-edit or tinatamad mag-shoot? Or Ay, mas same? tinatamad ako Mm-mm. mag-edit ate. Sobrang Oo, na-enjoy ko same. mag-shoot eh. Oo, ako din. Kaya ko mag-video ate minsan nga nasasayangan pa ako sa makeup ko na parang, pa bang dapat ko i-video? Gusto ko pa mag-video. So, gusto ko siya sulitin.
So, mas okay sa akin ata ang pag-video kaysa ang Pag-e-edit. pag-edit. Pag-edit. Ang hirap mag-edit, Kahit yung Oo. edit ko may audio lang ng PC mouse click, mahirap yun. Fantasy ko magkaroon ng editor. So, sana in the future, ikaw din, pag gumanon ka na talaga, rumurok, magkaroon ka ng editor. Or hindi, kaya mo sa Kaya cellphone. pa. Ako Gusto feeling mo. dito. Actually, ate, di ba, eto pa ate, ang dami kasing nagre-request sa akin na YouTube vlog ako, Oo. ganyan. Kasi parang nakikita daw nila ako na kaya nila akong panoorin ng sobrang Oo. habang oras. Ay, kasi ate, feeling ko mas okay sa TikTok. Pero kung sa totoo sila ate, kung for the memory, siguro ate, kaya ko siya sa YouTube. Pero, ang hirap niya. Tsaka parang hindi pa buo yung loob ko na. Wala pa dun Maybe yung loob someday, mo. we'll get married. So, ayun natin, hindi ko pa siya, fantasy. Ngayon, sa TikTok muna tayo maghahasik ng And lagi. kaya mo pa Kaya pa, i-handle hanggat yung mga kaya. videos mo. Ate, eme lang na may edit ko Makita niyo ba yung edit ko? Pinapalitan ko lang ng tunog, yung Tunog. mga PC mouse click lang yung pag si-switch na yung next scene. Ganun lang yung edit ko. Wala akong edit na parang, ay, galing ni Bakala. Oo, Parang yung masyadong AI, professional. ganyan. Hindi ko siya kaya, ate. Maybe soon. Maybe soon. Maybe Yes. soon. Hopefully soon. Hopefully. Yes. Ako, meron akong follow-up question. Well, baka last na to, but depends. So, siguro related pa rin to dun sa mga bashers or like the death threats thing. Kasi, di ba, we're living in a world na mas educated na yung mga tao or mas woke. So, meron bang instances wherein nafe-feel mo na ay, need ko maging careful kasi baka mamaya ma-cancel ako. Alam mo naman yung cancel culture. So, meron na bang times na nag-worry ka doon sa possibility na baka yung content mo may masabing I-cancel iba ka. na cancel ka or wala? Ako kasi ate, every time na nagpo-post ako ng contents, usual ko lang siya na ginagawa sa buhay Well, Mhm. syempre kailangan mag-ingat kasi kunwari na hindi naman totally na makakancel ka. Pero may mga times na kunwari na isasabihin mo, makaka-affect yun sa tao. Yun yung Oo. iniisip ko lagi na pag sinabi ko ba to, bakala matutuwa ba or may ma-offend Ma-offend. ako. Parang doon ako mas nagaano. Kaya, pero kasi yung mga videos ko ate, alam mo yan, upo lang ako. Tapos, ang nangyayari pa, yung videos ko po kasi usually, nangyari lang sa araw ko. Parang nangyari lang sa buhay ko. So, yes, may times na, actually, dapat nga lagi kang maingat sa mga contents na pinopost mo kasi ang daming bata sa TikTok. Yes. Day. Oo. Actually, guys, kung mapapansin nyo, medyo nag-iba na yung contents ko now. Medyo nabawasan na yung... Kasi yung mga content ko din dati, yung mga intro ko, alam nyo yan. Medyo pinalitan ko na siya kasi na-realize ko, ang daming batang nanonood sa akin And may influensyahan Yes. mo rin sila. Alam nyo yan, guys, yung mga intro ko dati. Pasensya na, tao lang. Nang! Pero ayun ate, maingat ako in a way na, alam ko na pinapanood nila ako. Ayoko na, napanood ko to kay XO Missy, okay lang to gawin. Ayoko nung gano'n ate. Gusto ko, napanood ko to kay XO Missy, na-inspire, gano'n. Oo, na maganda yung Na maganda. naidulot mo sa Yes. life nila. Kaya nga wala na akong intro na gano'n, 'di ba? Pero aside sa intro, yung whole journey mo as a content creator and as someone na talagang nilulook up ng mga tao right now. O yung dami nagpapapicture sa'yo Thank you, guys. Nakikita ko yun sa IG story. Yes. Sa mga IG story na nire-repost mo. Super Oo. nakakatuwa. So, as someone na talagang lume-level up sa life, talagang nakaka-proud. Siyempre, family mo kami dito sa Dive. So, sobrang Thank proud you, talaga ate. ako. Ay, wala yung sa script ate. Wala sa script. Thank Di you, ba na ate. totoo? Thank you Super po. proud Ako din talaga. ate na happy ako pag may mga nagpapapicture sa akin. Actually nga ate, nung first ever may nagpa-picture sa akin, kinuwento ko yun sa kapatid ko, hindi siya naniwala. Akala niya biro-biro lang Etchos na may... lang. Yes. Oo. Pero sinama ko siya, sabi ko, sige bakala, alis tayo, sama ka. Tignan mo may magpapapicture sa akin. At may nagpa-picture naman. Napatunayan ko. Love Love it. Yes. Tsaka ate, lahat nga kung pwede ko lang ma-repost lahat ng nasa IG pag minamention na ako. Ginagawa ko talaga kasi ang happy na nila dun, ate. Naalala nung nakita ko kasi siya sa LU. Nagkagulatan kami ni Oo, ate sa nagkagulatan LU. kami sa LU. Nung nakita ko siya sa LU, may nagpapapicture sa kanya. Sabi ko, XO Missy! Tapos wala na, sigawan na kami. Wala na kaming, Umalis na yung wala tricycle. na kaming conversation. Puro,
Puro ganun lang kami dalawa. Hindi kami nakapag-chikahan ni Ate Jel nun kasi yung tricycle driver ang walis na. Ito pala yung chika natin today. Sa Yes. podcast pala mangyayari. Yes. Mm-mm. Thank you so much, Thank you so XOMC. much. Sobrang Oo. nag-enjoy ako. Ako din. Kami din. For sure si Cody din. Super nag-enjoy. Super. Kasi today's conversation really proved na creators are so much more than just posting content. Like, marami kayong personalities, marami kayong kinoconsider sa ginagawa nyo. And creators like XOMC, they truly shape conversations, influence behavior, and build communities na rin where people would genuinely feel safe and fun, right? Thank you so much for sharing Thank you, your journey, your whole story. Thank Kung you so pwede lang much. pati yung MMK life mo, italang Ang buhay title na ay natin Ate ko dito. Thank you din po. Sobrang nag-enjoy ako. Basta request ng The Hive. I'm always G. Oh, thank you so much. Thank you so May mga much. ipropromote ka pa ba? Ate, alam niyo na yan. Follow niyo lang. Follow niyo. Ano na lang Laban. natin, flash na lang natin Basta here. ate, alam na nila yan. Oo. And to everyone who's watching this and listening here on our podcast, syempre naman, kung ano man yung natutunan nyo, kung ano man yung natutunan nyo kay XOMC, italang buhay, isa buhay. isa buhay natin. And i-post nyo yan. Yes, Sabi nga ni yun talaga XOMC. yan. I-post nyo yan. Yes. Thank you so Thank you much, so much. XOMC. Thank you so much. Thank Wrap you. up na tayo. I'm Thank so you, sad. guys. Thank you so Thank you much. so By the much. way, I'm Jel. I'm Cody, and this is another episode of Buzz First. See you on the next one. See Thank you, ya. guys. Thank you so Thank you much. so much. Buzz first.